Tila kulang ang koordinasyon sa pagitan ng mga ahensya. I share the frustration perhaps of President Aquino sa mga narinig kong sagot kanina. Tila hindi sineshare ng mga ahensyang ito ang sense of urgency ng Pangulo, ang sense of urgency ng Kongreso nung naglagay kami ng napakalaking pondo para sa rehabilitasyon. Napakaliit pa lamang ng pondong nagagamit nila sa naibigay namin sa kanila at 5 buwan na. Wala pa ring post-disaster needs assessment na nanggagaling sa NDRRMC. At nagsasubmit pa lang at nagmi-meeting pa lang nung nakaraang Lunes at ngayon ang mga ahensya tungkol dito. Nakakalungkot na tila hindi nila minamadali ang bagay nito. Simple lamang naman mag-submit ng disaster needs assessment. 5 buwan na hanggang ngayon ba hindi pa nila alam ilang classroom ang nasira? Hanggang ngayon ba hindi pa natin alam ilang bang bahay ang nasira? Ano ba ang kailangan para muling makabangon ng mga magsasaka at mangingisda? Gaano katagal pa ba ang kailangan ng mga ahensya para mabigay at magawa yan? So disappointed kayo, sir? Definitely. Number one, we will be calling them to task and making the corresponding recommendations because quite frankly, kung ganito katagal at napakarami ng ating mga kababayang nagdurusa, this is bordering on the criminal already. Maybe they should, the House and the Senate Joint Committee should review the current setup, no, yung NDRRMC. Because yung scale ng Yolanda and the earthquake and Zamboanga occurring all at the same time, NDRRMC would not be capable of assessing all of the damage. No? Kaya medyo nadidelay. So baka naman we might need, or the Congress might need to consider a new setup. Because other countries have a more responsive permanent agency rather than ad hoc. Kasi yung NDRRMC is an ad hoc council. So cabinet members are pulled in whenever there's a need. Pero as you can see, no, there's some discussions kanina, some respond, some do not. So nadidelay.